Ito na po ang development sa sinasabing iskandalo o queen ng mga iskandalo sa flood control project dito sa ating bansa, si Sara Diskaya. Okay? Matapos pong kasuhan, naglabas ng warrant of arrest at isa sa mga tinukoy ng Pangulo na inaresto na. Nung una kasi, voluntaring nag-surrender nung wala pa yung warrant. Pero nung lumabas ang warrant of arrest, isinerve na yung warrant, kaya arrested na siya. At siya po ay isa sa mga big time. Isa na po ito sa malaking tao, sa mga kontraktor na bumabagsak na sa batas dahil nga ho sa implementation ng ating mga batas sa ilalim ng Marcos administration na pananagutin ang lahat ng merong kinalaman. Umpisa pa lang ito. Pakinggan niyo itong balita. Diskaya sa detention facility ng NBI sa Muntinlupa at bukas inaasang ililipad pa Cebu kung saan nakahain ang kanyang kaso. Para sa iba pang detalye, may live report si Yan ho John ang mga Consulta. nangyayari. Yeah. John. Atong ilang minuto pa nga lang. Thank you, John. Kilala ko ito, taga GMA7. Investigation headquarters sa Pasay City at kasalukuyan ay nandito Umiyak-iyak pa, oh. bahagi ng sa Skyway, no? Nakadilaw si Diskaya yan. Sa pagbantay sarado, ito si Ginang Sara Diskaya ng mga tauhan ng NBI. Mahaba itong aming convoy na patungo ngayon sa may bahagi ng Muntinlupa kung saan naroon ang NBI detention facility. May suot na sombrero si Diskaya, nakasuot ng kulay dilaw na NBI detainee t-shirt at bago umalis ng Ayan, so malinaw po yan, ha. Hanggang doon lang siguro muna, ano. Ang purpose kung bakit sa Muntinlupa, kasi meron po dong detention facilities ang NBI sa may Muntinlupa. So yun doon sa New Bilibid Prison. Kasi baka sabihin ng iba, oh, hindi pa naman nahuhusgahan yan, bakit Muntinlupa kagad? Ayan, kaya ho para malinaw. NBI facilities sa Muntinlupa ang paglalagyan at dinalan na siya doon. Pero ililipat pa rin yan. Kasi babasahan ng kaso yan kung saan-saan, di ba? Kung saan may kaso yan, sa Cebu, sa Davao, dito sa Luzon. Ang korte pa rin po ang magde-decide kung saan talaga siya ikukulong. Pero dahil nag-surrender sa NBI, inisyu na yung warrant of arrest, so under custody sa ngayon. Kung ano ang utos ng korte, kung saan ikulong ito, halimbawa ay Quezon City Jail, o NBI facilities, or Bureau of Jail Management Penology sa Lapu-Lapu sa Cebu, ganun po yan. Aabangan natin. Pero saan man siya ilagay, under control na siya ng batas at ng mga otoridad. Ang tinuturing na queen, although ayaw niyang tawagin siyang queen, siya yung queen ng iskandalo ng flood control na pinag-uusapan na scam na ito. Silang mag-asawa. Isipin mo naman, siyam na construction company kanila. At halos lahat ng mga project sa buong bansa, hindi lang flood control, ay pasok sila. Mula noong 2016, sila yung merong pinakamalaki, kung di ako nagkakamali, yung in-expose doon sa Blue Ribbon Committee. Parang maabot ng 200 to 300 billion piso. Ganong kalaking pera ang nakuha nilang project. Magkano ang 10% nun? Magkano ang 20% nun? Magkano ang kung halimbawa ghost project, 100%, ganong kalaki. Sila po yung may-ari ng mga luxury car nang dahil sa payong na-expose yung kanilang mga luxury car. Na ngayon ang karamihan doon sa mga luxury car na yan ay nakumpiska ng gobyerno, ibinebenta na ng Bureau of Customs. Yung kanyang lahat ng construction company, kanselado na ang permit, wala na. Wala na silang operation. Yung kanilang mga kayamanan sa mga bangko, hinold na ng Anti-Money Laundering Council. At ito nga, siya ay kinasuhan, may warrant of arrest, so ang korte na ang bahala sa kanya. Si Pacifico, yung kanyang asawa, nakadetine ngayon dun sa Senado kasi contempt pa lang yung ginawa ng Senado. Wala pa yung warrant of arrest laban sa kanya. So pag iniisi yan, iisi lahat yan. So, ang hinahanap natin ay politiko. Wala pang nakahuling malaking politiko. Pero malaking kontraktor bumagsak na. Kasi itong Diskaya, kontrolado na ng mga otoridad. Ito yung pinakamalaking kontraktor. Maliban kay Saldico na kontraktor at iba pang mga kontraktor na inakusahan at kinasuhan na. So may development na rin kahit pa paano. Kasama yan sa nauunang ginawa kahapon o kagabi ni Pangulong Marcos na update
na meron na nga pong mga warrant of arrest at isinerve na. Although ang inihintay natin at inihintay ng marami, kailan ang warrant of arrest, kailan makukulong ang mga senador at congressman, yan ang hindi natin alam. Ayaw ko naman silang pangunahan. Kasi nag-expired na yung December 15. Ay sinabi nila December 15, magpapahuli na, huhuliin ng mga senador. Wala pa eh. Ano ngayon? December 20 na, wala pa. So, abangan natin. 5 days before Christmas, sabi nila bago magpasko. Pero nakapile na po yung kaso sa ombudsman. Hindi na natin pwedeng hanapan ang DPWH at saka Department of Justice at ICI. Tapos na yung trabaho nila halos doon sa mga pag-iimbestiga sa personalidad na congressman, senador. Tapos na sila halos na i-file na nila, na i-recommenda na before Office of the Ombudsman ang mga kasong plunder, graft and corruption, malversation of public fund, at saka bribery, panunuhol. Pare-pare sa kailang kaso, lahat yan non-bailable. Sabi nga ni Pangulong Marcos, lahat ay walang pansamantalang paglaya ang kailang kasong kinakaharap. So, nasa kamay na ngayon ng office ni Boying Rimulya ang mga inirekomendang kaso ng Executive Department. Kasi ang ombudsman po, kahit yan ay kahit yan ay Office of the President, pero yan ay independent body, constitutional body. Ang Office of the President, Public Works, Department of Public Works and Highway, Department of Justice, at saka ICI na nag-imbestiga under Executive Order number 94. Ayun po yun. So ang ombudsman, lahat tayo, hindi natin sila pwedeng utusan. Independent yan eh. Nasa kanila na halos lahat ang mga dokumento, ebidensya, at referral, recommendation ng ICI. Pero ongoing pa rin ang investigasyon kasi marami ang iniimbestigahan doon sa iba naman. So, tingnan natin. Kasi sabi ng ombudsman, hindi naman pwedeng madaliin. Lahat yan ay i-evaluate nila ang dokumento para hindi ma-dismiss at para mahikayat nila ang Sandigang Bayan na mag-issue ng warrant of arrest. Kasi kung mabilis ang proseso nang hindi inaaral tapos walang probable cause, abay hindi yan i-issuehan ng warrant. Yan ang tinitiyak ngayon ng ombudsman. Makumbinsi nila na talagang merong probable cause para mabilis ang pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa mga politiko sa Kongreso at Senado na sangkot dito sa controversial na flood control scam at infrastructure project. Ayun yun. Okay? Kaya may pag-asa pa rin tayo na magka-arestuhan sa oras na lumabas ang warrant galing sa korte. Sandigang Bayan. Huwag tayong masyadong mainip. Dahil kahit wala pa yung mga politiko, pero yung malaking tao ng mga kontraktor at district engineer, kontrolado na. Hawak na ang kailang ari-arian, kayamanan, at ang kailang pagkatao, pisikal na kontrolado na. Dahil huli na sila, may warrant of arrest. Ayun ang development.